Tingnan nyo itong motor mga paps. Ang ganda, di ba? Ang ganda kasi stock pa yung wiring. Wala pang mga pansit na nakailaylay. Anyway, magkakabit tayo ngayon ng mini driving lights dito sa Smash 115. So, sa pagkakabit ng driving lights mga paps, meron kayong dalawang option. Una, pwede kayong maglagay ng dalawang relay para sa isa sa high at saka isa sa low beam ng driving lights. So, yun ang kadalasang pinapakita ko sa inyo sa mga vlog ko sa pagkakabit ng driving lights. Then, pangalawang option mga paps, pwede kayong gumamit ng isang relay lang para sa inyong driving lights. Pwede nyo na rin isama yung iba pang mga accessory ng inyong motor na ikakabit dito sa isang relay lang. So, ang connection nito mga paps ay etong pula, syempre sa battery nyo i-connect direct na sa battery. Then etong isang trigger, etong dalawang yellow wire ng relay ay trigger ito. So, itong isang trigger, i-connect lang nyo lang siya dito sa accessory wire ng inyong motor. So, etong accessory wire mga paps, siya yung 12 volt supply na dumaan na dito sa susian or ignition switch. So, ikakabit nyo siya dyan. Then, yung isang trigger ay i-connect nyo lang sa ground. So, pag nag-on kayo ng susi, automatic magti-trigger itong inyong relay. Then, yung mga nakakonect dito accessory ay magkakaroon siya ng supply. So, halimbawa sa driving light, dito nyo itatap yung supply papunta sa 3-way switch niya. So, okay lang din naman iyon dahil sa pamamagitan nitong relay, mas tataas pa yung capacity ng accessory wire nyo compare sa dito sa stock na accessory wire kayo kukuha. Kasi dito sa galing sa susian, malaki siya. Pero pag dating dito sa harness mo, maliit ang wire niya. Katulad lang ng size nito. So, naka-design siya para sa mga stock na talaga accessory nitong motor. So, kapag nag-additional kayo, makakatulong itong maglagay kayo ng relay para sa sa mga additional na accessory. So, dito kayo mag-tap ng mga additional na accessory nyo. Pero ako mga paps, pag nagkakabit ako ng driving light ay dalawang relay talaga ang ginagamit ko dahil itong relay mga paps ay electronic switch siya. So, ang purpose niya ay para yung yung load ng ating motor ay yung accessory idadagdag nyo ay direktang susuplayan ng battery. So, pagaling sa battery, papasok dito sa red wire. Then, pagdating sa relay, lalabas dito sa blue wire. So, bali yung switch nyo, kagaya ng 3-way switch ng driving light ay ang purpose niya ay pang trigger lang nitong relay. So, bali galing sa battery ay direkta papunta sa inyong load or accessory. So, one relay setup kasi mga paps, bali ang nangyayari ay paglabas dito sa terminal 87 ng supply ng battery, sa halip na dumiretso na siya papunta sa inyong accessory kagaya ng driving light, ang nangyayari ay bumabalik pa siya sa switch. Halimbawa sa driving light, etong 3-way switch, pagaling niya sa terminal 87 ay papasok pa siya dito sa common ng 3-way switch. Then saka lalabas dito, then saka na pupunta sa inyong mismong driving light. So, hindi kagaya ng sa 2-relay setup ay paglabas niya dito sa terminal 87, paglabas dito ng supply ng battery ay direct na siyang pupunta sa mismong driving light. So, kumbaga etong 3-way switch na ito ay ang function niya ay pang trigger na lang ng itong relay na ito. So,
Nasa inyo na mga paps kung alin ang mas gusto nyo setup sa motor nyo. Kung yung isang relay lang or yung dalawang relay. Sa akin lang ay mas okay pa rin yung dalawang relay. So yun lang mga paps. Hindi ako masyado magaling magpaliwanag pero sana naiintindihan nyo yung sinabi ko. Binigyan ko lang kayo ng dalawang option sa pagkakabit ng accessory ng inyong motor.